Isang maganda at mapagpalang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Joseph, tubong Leyte. Tandang-tanda ko pang buwan ng Abril noon nang magdesisyon akong magbakasyon sa probinsya nang tiyahin kong si Tia Belen sa lugar ng Zamboanga del Sur. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapagbakasyon sa lugar nila. Sa pagkakatanda ko nga, bata pa ako nung huli kaming pumunta ni nanay. Kaya nang alokin ako ni Tia Belen na magbakasyon, kahit 2 linggo lang sa lugar nila, ay hindi na ako tumanggi pa. Pagdating ko sa probinsya ng tiyahin ko, napakatahimik ng lugar. Mataas ang mga punong kahoy, malamig ang simoy ng hangin, at tanaw mula sa bintana ng kwartong tinutulugan ko ang mga bundok na tila ba may mga tinatagong lihim. Araw ng linggo, inimbitahan ako ni Tia Belen na dumalo sa misa sa barangay chapel nila. Ayoko sanang dumalo dahil tinatamad ako ng araw na yon. Ang kaso nga lang, nahihiya naman akong tumanggi. Baka isipin ng tiyahin kong ang sama-sama ng ugali ko. So ayun nga mga langga, sumama ako kay Tia Belen. Pagdating namin sa simbahan, naupo na ang tiyahin ko at katabi niya ang isang babaeng may maamong muka. Pero habang pinagmamasdan ko siya, para bang napakalungkot ng mga mata niya. Kasama niya ang isang batang babae na sa tansya ko, nasa mga 5 taong gulang pa lamang. Siya si Lara at ito naman ang anak niyang sila Arnie. Ang gandang bata ano? Pakilala ni Tia Belen sa akin. Ngumiti ako at kinamayan si Lara. Ang kaso, sa unang kita pa lang ay napahiya na agad ako. Paano ba naman kasi, Miss Aya? Tumangulang si Lara at tipid na ngumiti. Sila Arnie naman, nakayuko lang at kumapit pa sa palda ng kanyang ina na para bang takot itong dagitin ko siya. Siyempre nahiya naman ako, kung kaya't naupo na lang rin ako sa tabi ni Tia Belen at pilit na itinuto ng atensyon sa harapan ng simbahan. Nang umuwi kami ay tinanong ko agad si Tia Belen tungkol sa babaeng si Lara, kung bakit parang napakalungkot ng babaeng yun. Kahit na sobrang ganda niya at parang perpektong-perpekto na, nararamdaman ko talagang may itinatago siyang kalungkutan. Napabuntong hininga ang tiyahin ko bago magsalita. May mabigat siyang dalahin. Joseph, maganda si Lara, oo, pero may sumpa siyang dala. Kaya lahat ng lalaking nagkakagusto sa kanya, hindi nagtatagal, namamatay, o kaya naman ay nababaliw. Isa pa, may hindi magandang pinagdadaanan si Lara. Kaya ganun na lang ang itsura nun. Natawa ako sa sinabi ni Tia Belen tungkol sa mga nagtatangkang manligaw kay Lara. Napag-alaman ko kasi mula sa kanyang dalagang ina si Lara. Tiyang, baka naman chismis lang yan. Parang ang imposible naman kasi niyang sinasabi mo. Hindi, Joseph. Ano ka ba? Hindi imposible ang sinasabi ko. Engkanto ang dahilan kung bakit nagkaganon si Lara. Ang sabi pa nila, minahal daw siya ng isang engkanto noong dalaga pa siya, pero tinanggihan ni Lara. Dahil ang gusto niya ay mamuhay ng payapa. Ay mula noon, isinumpa na siya ng engkantong nagkagusto sa kanya. Natahimik ako at medyo kinilabutan matapos magkwento ang tiyahin ko. Pero sa totoo lang, hindi ko rin maiwasang makaramdam ng kuryosidad. Maganda nga si Lara. May kakaibang hinhin. May pang-akit na hindi ko maipaliwanag. Pero, totoo ba talagang isinumpa siya? Tsaka, yung bata, kaninong anak yun? Dahil nga sa kuryosidad, Miss Aya, sinubukan kong makipaglapit kay Lara. Wala naman akong masamang intensyon. Ang gusto ko lang nung una ay makipagkaibigan at mas makilala pa si Lara. Lalong-lalo na ang anak niyang ubod ng kakyutan.
Makalipas ang ilang araw, napapadalas na ang pagkikita namin. Naging magiliw na sila Arnie sa akin. Tuwing napapadaan ako, lagi niya akong inaabangan sa harap ng bahay nila. Tito Joseph, dito ka po. Laro tayo. Sigaw ng bata at nung tiningnan ko siya ay nangingiusap ang mga mata't parang nagmamaktol. Yun bang tipong gustong gusto kanyang kalaro pero alam niyang hindi ka papayag kaya't idadaan ka niya sa pagpapakyut at kunwari ay nagtatampo. Kapag ganon, hindi ko na matanggihan pa sila Arnie. Nasaan ang mama mo? Tanong ko sa bata matapos ko siyang kargahin. Si mama? Nasa loob po siya ng bahay. Nagluluto. Dito ka na kumain sa amin ha. Gusto kitang kalaro eh. Tsaka, nakikita kong masaya si mama kapag nandito ka sa amin. Naku, ikaw talaga. Kibata-bata mo pa, ang galing mo ng mangbola. Hindi naman kita binubola eh. Totoo po yun. Natawa na lang ako bahagya at ginulo ang buhok ng bata. Tawa naman ng tawa sila Arnie. Noong makapasok na nga ako sa bahay, sandaling nagtama ang paningin naming dalawa ni Lara. Pakiramdam ko, biglang bumagal ang paligid at nagmistulang banayad ang simoy ng hangin. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko noong makita kong ngumiti ng bahagya si Lara at naglakad papalapit sa amin. Nasamyo ko pa ang napakabango niyang pabango. Ikaw talaga anak, kinukulit mo na naman yang si Tito Joseph mo. Magpababa ka na nga at ang bigat-bigat mo na. Wika ni Lara at siya ang unang nag-iwas ng tingin. Si mama talaga. Minsan na nga lang ako kinakarga ni Tito Joseph eh. Tsaka gusto ko pong makipaglaro kay Tito. Wala naman akong ibang kalarong bata dito eh. Ayaw mo din naman makipaglaro sa akin. Kasi sabi mo, abala ka sa gawain. Reklamo ng bata sa kanyang ina. Tumikhim ako at nagwikang hayaan niya nang buhatin ko sila Arnie. Makita ko lang na masaya ang bata. Masaya na rin ako. Humingi ng pasensya si Lara dahil inabangan na tinawag na naman pala umano ako ng anak niya. Ngumiti naman ako at sinabing, ayos lang. Wala namang problema sa akin. Isa pa, mahilig ako sa bata kaya isa rin yun siguro kung bakit nakagaanan ko kagad ng loob sila Arnie. Alam mo Miss Aya, habang pinagmamasdan ko ang bata noong nakikipaglaro siya sa akin, kakaiba ang balat niya, kutis porselana at yung mata niya, kapag tinitignan mo, napakaamo at parang kayang-kaya kanyang pasunurin sa lahat ng gusto niyang ipagawa. Nagustuhan ko ang presensya nilang mag-ina. Pakiramdam ko tuloy kapag magkasama kaming tatlo, ako ang padre de pamilya. Sa pagdaan nga ng mga araw, ay mas lalong nagiging malapit pa ako sa mag-ina. Mas lalong lumalalim ang nararamdaman kong paghanga kay Lara. Pero kasabay nun, napansin kong nagsimula rin ang mga kakaibang pangyayari sa akin. Isang gabi nga Miss Aya, habang pauwi ako galing sa bahay nila, may narinig akong bulong mula sa masukal na bahagi ng daan. Noong una, hindi ko lang pinapansin. Baka kasi gawa lamang yun ng mga ligaw na hayop. Pero dumaan pa ang ilang segundo ay parang boses na iyon ng tao. Umalis ka. Hindi siya para sa'yo. Nang lingunin ko ang paligid para hanapin kung saan ang gagaling ang boses na naririnig ko pero wala naman akong nakita. Kaya nagpatuloy na ako sa paglalakad. At ipinagsawalang bahala na lang ang narinig ko. Pero maya-maya lang, may malamig na manghangin ang dumantay sa bato ko. Pagdating ko sa bahay, sumama na ang pakiramdam ko hanggang sa nilagnat na nga ako noong sumapit ang madaling araw. Kinabukasan, nang malaman ni Tia Belen na tinatrangkaso ako, siya na ang nag-alaga sa akin. Ipinagluto niya ako ng lugaw.
kahit na wala akong ganang kumain. Ano bang nangyari sa'yo, Joseph? Bakit bigla ka nalang tinatrangkasong bata ka? Wala namang ulan ng mga nagdaang araw ah. Tanong niya. Hindi ko po alam, Chang. Tugon ko. Saan ka ba nagsususuot? At baka naman nasalbahe ka. Hindi na lamang ako umimik pa. Sa halip, ipinikit ko ang mga mata at hinayaan na lamang ang tiyahin kong magsalita ng magsalita. Sa totoo lang mga langga, hindi ko masabi kay Tia Belen ang tungkol doon sa narinig kong boses ng magdaang gabi. Baka kasi sabihin niyang nababaliw na ako. Gusto ko sanang ikwento yun sa kanya. Pero baka hindi siya maniwala at pagtawanan lang ako. Makalipas ang 2 araw ng pagkakalagnat ko, saka palang bumuti ang pakiramdam ko. Pakiwari ko tuloy. Para bang hindi normal ang sakit na tumama sa akin. Sa loob kasi ng 2 araw, biglang bumagsak ang timbang ko. Hindi kaya sumpa nga yun. Totoo ba ang sumpa? Pabulong kong tanong sa sarili. Sa kabila ng pag-aalinlangan, bumalik pa rin ako sa bahay ni Lara. Namiss ko sila Arnie at lalong hindi ko matanggal sa isipan ang ina nitong si Lara. Nang makita ko sila sa bakuran ng bahay, hindi muna ako pumasok sa bakuran ng bahay. Pinagmasdan ko lang muna sila at hinayaang magsawa ang mga mata ko sa kakanood sa mag-inang masayang-masayang nagkukulitan. Tito Joseph! Sigaw nila Arnie. Nang malingunan niya ako at tumakbo ito papalapit sa akin. Saka niyakap ang tuhod ko. Kaagad ko naman siyang kinarga, gaya ng nakagawian kong gawin tuwing makikita ko siya. Bakit hindi ka po dumaan kahapon? Masama lang pakiramdam ko, La Arnie. Kaya hindi ako nakadaan dito. Sagot ko, sabay haplos sa ulo ng bata. Si Lara naman, tumayo at lumapit sa amin. Nakatitig siya sa akin at para bang may gustong sabihin. Pero pinipigilan lang ang sarili niya. Joseph, salamat sa pagiging mabuti mo kay La Arnie. Pero sana, wag mo na kaming puntahan. Wika niya sa mahinang boses. Parang tinusok ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabi niya. Sobrang sakit nun. At parang nabasted agad ako kahit hindi pa man ako nag-uumpisang manligaw. Bakit naman? Para sa'yo rin tong sinasabi ko. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Kung iniisip mo yung mga sabi-sabi ng ibang tao, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Kung may problema ka, pwede naman kitang tulungan. Wika ako kay Lara nang makuha ko na ang sagot kung bakit ayaw niya na akong pumunta sa bahay nila. Hindi mo ko naiintindihan. Ginagawa ko to para sa'yo. Ayaw kong masaktan ka. Sagot niya sa malungkot na boses at naglakad na papasok sa loob ng bahay. Sumunod kaming 2 nila Arnie. Tito Joseph, susundin mo bang sinabi ni Mama sa'yo? Pag hindi ka napupunta dito, malulungkot ako ng sobra. Wala na akong kalaro. Wika ng bata at nangingilid na ang mga luha sa mata. Sinabi ko kay La Arnie na huwag siyang mag-alala dahil hindi ko naman siya iiwan. Patuloy pa rin kaming maglalaro para hindi siya malungkot. Sa totoo lang kasi, iwas na iwas ang ibang kabataan kay La Arnie. Ni lumapit ang mga to ay hindi nila magawa. Para bang takot na takot silang mapalapit sa bata. Hindi ko alam kung bakit. O baka dahil yun sa mga usap-usapan ng matatandang anak ng engkanto sila Arnie. Talaga? Pangako mo yan ah. Aniya at sumigla na ulit ang boses ng bata. Nang araw na yon, hindi ko na muna pinilit at kinulit si Lara. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko makukuha ang pagmamahal ng babae. Desidido at siguradong sigurado na talaga ako sa nararamdaman ko para kay Lara. Habang pauwi ako ng araw na yon,
May matandang lalaki ang sumalubong sa daan. Nakasuot siya ng lumang kamesa. May baston at nanlilisik ang mga mata. Ikaw ba ang bagong dating dito sa baryo? Ako nga ho. Bakit ho? Layuan mo si Lara. Isa ka sa mga susunod kung hindi ka makikinig sa sinasabi ko. Anong ibig niyong sabihin? Totoo po ba yung sumpa? Hindi yan chismis, iho. Ako ang albularyong unang nanggamot sa mga lalaking napapahamak dahil sa kanya. Engkanto ang may kagagawan. Hanggat may nagkakagusto sa kanya, ang engkantong yun ay patuloy na maghihimagsik sa galit. Pero, bakit si Lara? Wala naman siyang ginagawang masama, di ba? Minahal siya ng engkanto, pero tinanggihan niya. At mula noon, isinumpa siya at ang lahat ng magmamahal sa kanya. At yung anak niya, sila Arnie. Anak ng engkanto ang batang yon. Paano po kayo nakakasigurong anak ng engkanto sila Arnie? Mukha naman po siyang tao ah. Wala kang alam, iho. Hindi mo alam ang lahat. Kaya kung ako sa'yo, unahin mo ang kaligtasan ng buhay mo. Napalunok ako. Hindi ako makapaniwala. Pero hindi ko rin maikaila ang bigat ng pakiramdam ko habang nakikinig sa matanda. Kung mahal mo talaga sila, umiwas ka. Yan ang tunay na sakripisyo. Seryosong wika ng matanda. Pagkatapos ay naglakad na ito palayo. Hindi ko alam ang isasagot. Tahimik akong naglakad pa uwi habang gumugulo sa isipan ko ang lahat ng sinabi ng matanda. Makalipas ang ilang araw, hindi muna ako nagpakita kay Lara. Sinunod ko ang payo ng matanda, pero bawat araw na lumilipas, parang unti-unting may nawawala sa akin. Parang may puwang sa loob ko na hindi ko kayang punan. Hanggang sa isang gabi, dumating si Lara sa bahay ni Tia Belen. Basang-basa siya ng ulan, hawak ang anak niyang sila Arnie na nilalagnat. Joseph, tulungan mo kami. Ang anak ko, sila Arnie. Inaapoy siya ng lagnat kanina pa. Nagsusumamang wika ni Lara nang mapagbuksan ko siya ng pintuan. Kaagad kong kinarga ang bata at ipinasok sa loob ng bahay. Pinahiga ko sila Arnie sa mahabang upuan at pinunasan ng bimpo. Sobrang init ng katawan niya at gaya ng sinabi ni Lara, inaapoy siya ng lagnat. Lara, bakit di mo agad dinala sa klinika ang bata? Nag-aalang ang tanong ko sa kanya. Wala akong kasama. Malayo ang klinika dito sa baryo. Medyo maayos naman siya kanina eh. Tapos, bigla na lang siyang nagsimulang magdeliryo. Pagkatapos naming maglakad-lakad kaninang hapon, pagka-uwi namin, tumaas na ang lagnat niya. Tapos nagdideliryo na siya. Di ko na alam kung anong gagawin ko at kanino ko tatakbo. Umiiyak na tugon ni Lara. Tinignan ko si Tia Belen. Tumango siya at agad kumuha ng langis na may dahon ng alibuhon. Nag-umpisa siyang magdasal habang pinapahira ng langis ang bata. Ilang minuto pa, tila unti-unting humupa ang init ng katawan nila Arnie. Natulog ito ng mahimbing. Kinuhaan ko naman ng damit si Lara at iyon na muna ang ipinasuot ko sa kanya. Basang-basa kasi siya ng ulan. Baka mamaya siya naman ang magkasakit. Nang makaupo na kami sa sala, doon na nagsalita si Lara. Joseph, may dapat kang malaman. Tinignan ko siya. Tahimik lang na nakikinig habang unti-unti niyang inilalahad ang kanyang lihim. Noong dalaga pa ako, palagi akong nagpapastol noon ng kambing sa gilid ng gubat. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaking sobrang gwapo at maputi. Noon, hindi ko alam kung tao ba siya o hindi. Pero palagi siyang sumusunod sa akin. Nagsasalita siya ng wika na hindi ko maintindihan. Akala ko isa lang siyang ulilang ulol. Pero may mga gabi na
Bigla na lang siyang sumusulpot sa tabi ko at pinagsamantalahan niya ako. Sila Arnie na nga ang naging bunga ng kahayupang ginawa niya. Hanggang sa isang gabi, inamin niyang engkanto siya. Gusto niya raw akong isama sa mundo nila, sa malawak na kagubatan. Pero natakot ako. Simula nun, hindi na siya muling nagpakita. Pero unti-unti, ang mga lalaking lumalapit sa akin, bigla na lang nagkakasakit. Yung iba, naaaksidente. May isa pang ang nalunod. Hanggang sa kumalat ng balita tungkol sa sumpa ko. Wala na ring naglakas loob na lumapit sa akin. Hanggang sa dumating ka. Saglit siyang napatigil at pinunasan ng luhang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi ko gustong may masaktan, kaya pinipilit kong umiwas. Pero ikaw lang ang hindi natakot. Ikaw lang ang nagpursiging makalapit sa amin. Napatitig ako sa kanya. Dahil mahal kita, Lara. At mahal ko rin sila, Arnie. At kung totoo man ang sumpang yan, hahanap ako ng paraan para tapusin to. Hindi mo na kami kailangang iligtas, Joseph. Hindi, Lara. Hindi ko kayo iiwan. May paraan pa. Maghahanap ako ng tulong. May alam akong albularyo. Si Mang Kaloy. Siya ang nakausap ko noon. Matapos kong magsalita, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Hanggang sa isang boses ang narinig namin mula sa labas ng bahay. Hindi mo siya maaangkin. Akin siya. Akin lang si Lara at ang anak namin. Nagkatinginan kami sa isa't isa. Si Tia Billy naman ay napa-sign of the cross. Tapos ay dali-daling isinabit ang krus sa bawat bintana. Maya-maya pa, naramdaman naming may kung anong nagwawala sa labas ng bahay. Pero kahit anong paikot-ikot ang gawin nito, hindi siya makapasok sa loob. Kinaumagahan, agad kong tinungo ang mataas na bahagi ng baryo kung saan nakatira si Mang Kaloy. Ang matandang albularyong unang nagbabala sa akin. Umuulan pa rin ang bahagya. Madulas ang daan paakyat ng burol. Bit-bit ko lang ay payong, isang boteng tubig, at ang taimtim kong panalangin na sana'y matulungan niya kami. Pagdating ko sa maliit niyang kubo, sinalubong niya ako bago pa man ako makalapit. Alam kong darating ka, sabi niya. Tila ba inaasahan na talaga ako. Gusto mong iligtas ang babae at ang bata. Pero hindi madali ang gagawin mong laban, iho. Nagmamakaawa po ako, Mang Kaloy. Kung may paraan para putulin ang sumpa, kahit ano, gagawin ko. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay at sinenyasan akong sumunod sa kanya. Amoy insenso sa loob ng kubo. May mga tuyong dahon at anting-anting na nakasabit sa mga pako ng dingding. Ang sumpang iniwan ng engkantoy, hindi basta-basta. Hindi ito kagaya ng karaniwang kulam o barang. Isa itong sumpang nakabaon sa kaluluwa, lalo na't may anak silang dalawa. Pero may paraan pa. Napatingin ako sa kanya at puno ng pag-asa. Kailangan mong puntahan ang lugar kung saan unang nakita ni Lara ang engkanto. Doon siya unang minarkahan, sa paanan ng gubat, sa may malaking puno ng kahoy. Kailangan mong dalhin ang isang bagay na mahalaga kay Lara at isang bagay na galing sa puso mo. Gagawa ako ng orasyon, pero ikaw ang kailangang magsakripisyo. Ano hong klaseng sakripisyo? Hindi ko pwedeng sabihin. Ang engkanto ang magpapasya, pero kapag totoo ang pagmamahal mo, may posibilidad na pakawalan niya ang sumpa. Kinabahan ako, pero hindi na ako matras. Kinabukasan, hinanap ko ang baleteng tinutukoy ni Lara. Matapos ang ilang oras ng pagtatanong at pagbagtas sa makapal na damo, natagpuan ko ito. Matandang puno, may lilim na parang bumabalot sa lupa.
Tahimik ang paligid, pero ramdam kong may nanonood. Ibinaba ko ang dalawang bagay sa paanan ng puno. Ang lumat kupas na panyo ni Lara, may borda pa yon. At ang isang kwintas, nabigay sa akin ng yumao kong ina. Iyon ang pinaka-importanteng bagay sa aming dalawa. Inilabas ko rin ang maliit na botelya ng langis na pinapahid ni Mang Kaloy. Kasunod nun ay nanalangin ako. Habang binibigkas ko ang orasyong itinuro ni Mang Kaloy, akala ko'y wala nang mangyayari. Pero makaraan lang ang ilang minuto. Biglang dumilim ang paligid. Umiikot ang hangin. Lumulundag ang mga aninong galing sa malalapit na punong kahoy. At mula sa pinakaugat ng puno, lumabas ang isang nilalang. Matangkad, maputi ang balat, at ang mga matay walang puti, puro itim. Bakit mo ginagawa to? Hindi ikaw ang kailangan ko. Si Lara. Wika ng nilalang na may boses ng halimaw. Hindi mo siya pag-aari! Sigaw ko. Minahal ko siya at itinakwil niya ako. Hindi ako papayag na may aangkin sa kanya maliban sa akin. Dahil tao siya at may karapatan siyang tumanggi. Tumahimik ang engkanto. Tumingin siya sa dalawang bagay na nasa lupa. Nararamdaman ko ang katapatan mo. Pero hindi sapat ang alaala o panalangin. Anong kailangan mo? Kaluluwa. Isa lang ang pwedeng mabuhay. Ikaw o siya. Kapalit ng kalayaan nila. Ikaw ang kailangang mawala. Hindi agad ako nakasagot. Nanginginig ang tuhod ko. Umiikot ang hangin. Pumipintig ang dibdib ko. Pero sa gitna ng lahat ng to, naalala ko sila Arnie. Ang ngiti niya. Si Lara. Ang lungkot sa mga mata niya. At ang pag-asang unti-unting lumilitaw sa tuwing nariyan ako. Ipinikit ko ang mga mata at huminga ng malalim. Kung yan ang kailangan mo, kunin mo na, basta't hayaan mong maging malaya sila. Tumingin sa akin ng engkanto. Hindi lahat ng tao handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Sapat na ang pagpili mo. Hindi mo kailangang mamatay. Pinatunayan mo lang na totoo ang pagmamahal mo. Bigla siyang nawala. Umaliwalas ang paligid. Umihip ang malamig na hangin. Doon na ako nagpasyang umuwi. Habang naglalakad ako pauwi sa bahay, parang binunutan ako ng tinik sa dibdib. Sa pagbalik ko, sinalubong ako ni Lara sa may pintuan. Nakangiti. At sila Arnie, masigla na ulit. Joseph, parang nawala ang bigat sa dibdib ko. Masayang sabi ni Lara. Malaya ka na, Lara. Nakangiti kong wika sa kanya. Nang araw na iyon ay hindi ko muna pinauwi ang mag-ina sa bahay nila. Minabuti kong sa bahay na muna sila ni Tia Belen. Pansamantala lang habang nagpapagaling ang bata. Isang gabi, hindi ako agad nakatulog. Nang tignan ko naman ang mag-ina, ay yakap-yakap ni Lara sila Arnie na nooy mahimbing nang natutulog. Kinabukasan, nang idilat ko ang mga mata ko, tirik na ang araw sa labas ng bahay. Kaya naman nagpasya na akong bumangon. Naabutan kong nagkikwentuhan at nagtatawanan ang mag-ina sa may sala, habang si Tia Belen naman ay nag-aasikaso sa kusina. Anong ginagawa niyo? Mukhang napakasaya niyo ah. Nakangiting tanong ko at lumapit sa dalawa. Tignan mo, Tito. Baling nila Arnie sa akin at ipinakita ang hawak niyang papel na may guhit. Natawa na lang ako bahagya nang makita ko kung ano ang nakaguhit roon. Ayon kasi sa bata, iginuhit niya kaming tatlo. Ang kanyang inang si Lara, siya at ako, bilang isang buong pamilya.
Sa sobrang saya ko ay niyakap ko silang pareho. Pwede ba kitang tawaging Papa? Tito Joseph? Wala kasi akong ama. Sabi ni Mama, nalunod raw sa sabaw ang totoo kong tatay. Napangisi na lamang ako nang marinig ang huling sinabi ng bata. Oo naman. Yun kung papayag ang mama mo. Tugon ko sabay tingin kay Lara. Tila nahihiya naman si Lara dahil agad siyang nag-iwas ng tingin. Habang nagkulay makopa ang pisngi niya. Hindi ko inakala na ang bakasyon kong yun, Miss Aya, ay panghabang buhay na palang bakasyon. Dahil lumipas lamang ang ilang linggong panliligaw ko kay Lara. Wala nang pasikot-sikot pa. Nagpakasal na kagad kami at nagsama sa iisang bubong. Naging buo at isang masayang pamilya kaming tatlo. Kahit na hindi ko talaga anak sila Arnie, itinuring ko itong masigit pa. Ginampanan ko ang pagiging ama sa kanya na kailanman ay hindi ginawa ng engkanto. Hanggang ngayong kasalukuyan, Miss Aya, masaya pa rin kaming namumuhay dito sa lugar kung saan nakatira ang tiyahin ko. Bihira na lang ako kung magbakasyon sa bahay ng mga magulang ko. At sa tuwing uuwi ako roon, kasama ko na ang mag-ina ko. Kahit kailan, hindi ko pinagsisihan na nakilala ko silang dalawa. Kasi dahil sa kanila, nabuo at napuno ng saya ang buhay ko. Kahit na naging mahiwaga ang simula namin. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.